Ang pakiramdam dito ay lumang Maynila. Classic, nostalgic, original. Ito yung kakainan natin ngayon. Nandito to sa may Ermita. Actually, malapit to sa Robinson's Place, Manila. Sa J. Bocobo. Mapapansin nyo, luma rin yung building. Classic talaga. Ito yung Hizons. So, gano'n na ba katagal yung Hizon, sir? The Hison that was, yung Hison Bake Shop is, that was 1946. 46. Oo. And then, from Raon to... Raon. From Raon to George Bocobo. Bocobo. Ito na yung pangalawang Opo, ito lipat. po. Okay. And then, itong Sas Cafe, Oo. 1963. Ano tawag mo sa cafe? Sas Cafe, yung restaurant namin. Ayun pala. Oo, Iba Sas yung Cafe. Sas Cafe. Pero pag pupunta, Hizons pa rin yung Yes, hanapin. oo. So ngayon, magme-merienda tayo. Back in time. So ganun yung... Mamaya ko na ikikwento fully ko ano yung experience. Pero mag-aano tayo ngayon. Ito yung ensaymada na hindi pa namin talaga na-experience. Mas maganda siguro kasi sabi namin, huwag na natin ordering, kainin na natin kung saan na siya nanggagaling. So, unahin na natin, merienda. Dalawa yung programa namin. Kumain ng meal dito at magmerienda. Yun talaga yung nasa utak namin. Pati yung vibe, mamaya ko na ikikwento. Magandang kwento yon. Pero unahin ko na itong ensaymada ng Hizons. Classic to eh. Sa marami, if you know to eh, ganun. Mabibili nyo to kasi maraming distributor na to, pero gusto ko lang ma-experience sa mismong lugar kung saan ginagawa. Ganda yung bread niya, alsado. Ibig sabihin talagang, nga may sabi ni Chef Jean, may fermentation na nangyari talaga. So, maganda naman yung pagka-brown ng bread. At saka yung in-order ko, ito yung una kong titikman na. Queso de bola. Tikman ko. Hiwa-hiwa na nga lang yung itsura ng ensaymada, pero malaki ito pag isang buo. Nahilig talaga ako sa queso de bola. Ang sarap. Meron sa akin yung queso de bola. Siyempre, yung in-order, yun yung pinunta ko. Butter. Yung consistency ng bread, naghahalo ng malagkit to, hindi naman dry. So, nasa gitna siya. Kaya masarap siya kainin. Kape, nagkape rin ako. Ang sarap din ng kape nila. So, perfect match. Alam niyo yung Hizons, ensaymada. Yun yung, classic ensaymadang Pilipino. Yun yung timpla at lasa niya. Maganda lang kasi, queso de bola yung ginamit. At least dito sa una ko in-order, malaki. Malaki yung ensaymada nila eh. Yung pagkain dito sa mismong branch. Sa totoo lang may, Kasi yung pagkain sa totoo lang, may kinalaman yung pag-iisip natin, yung state natin, yung estado natin. Kung maganda yung environment mo, may enjoy mo. Ako, sa case namin ni Mrs. Dizon ngayon, pagpasok pa lang, parang, okay yung feels dito ito din kwento ko, parang may filter siya ng 70s o 60s. Kasi 80s o kahit anong luma na eksena. Kasi ang pagpasok nyo dito, marmol at kahoy. Yun yung mafe-feel nyo. Yung kinakain natin since 1940s ata to. So, alam niyo yun, lahat ng lumang dekada nandito yung elements. Tinted glass, luma yung major area natin. Nasa tayo eh? Malate. Manila. Nasa harap tayo ng Aurora Plaza na mukhang luma rin. J. Bocobo. Lahat ng luma, alam nyo nandito. Tapos, ang kakainin mo classic meriendang Pilipino. So, overall, parang yung total experience, meron ka makukuha dito na hindi mo makukuha pag nasa bahay ka o nasa mall ka. Yun lang kung makakapunta ka dito. Itong pangalawa, cheddar naman to. Cheddar ensaymada. So, keso lang ba ang pinagkaiba? So, totoo lang, mas marami itsura ng keso nito. Obvious naman yung kasi mas mura yung cheddar, di ba? Imported kasi yung queso de bola eh. Kaya talagang special yung lasa nun. Tikman ko to Dami nitong keso.
Yung ensaymada nila, sa totoo lang hindi siya overly indulgent. Saktong-sakto siya, talagang pang Pilipino, yung nakalakihan yung lasa. Yun yung classic na lasa na hinahanap natin na alat, tamis, krema. At saka yung bread nila, yung alsadong, ayun, halo ng roast at saka yung perfectly baked ensaymada. Si Mrs. Dizon na very particular sa ensaymada niya. Ang nagustuhan niya dito, pareho kami. Maganda yung bread, maganda yung pagkakaalsa. Kinukumpara namin dun sa mga natikman lang namin. Kaya para sa kanya, medyo nasa taas daw yung rating niya sa ensaymada ng Hizons. Ngayon, sa totoo lang, ito iniisip ko, masarap sigurado to pag inilalagay sa oven toaster. Kasi di ba meron sikat na ensaymada place na pwede kang may option na oven toaster. Pag nasa bahay, pag in-order nyo to, yung imagine ko yung lalo na magiging may konting char, lutong yung labas, mainit, ang sarap nun. Pero as is, solid tong dalawang natikman ko. Magkaiba siya ng appeal. Dahil makeso yung cheddar dahil maraming pati yung cheddar, mas makrema ng konti yun kesa sa queso de bola. Queso de bola naman yung lasa niya. May funk taste siya. May luma yung ano niya eh. As age na queso siya eh. Solid yung ensaymada itong dalawa nito. Alam nyo, ito in-order ko kasi dito na-recommend pero pagpasok nyo kasi nandun na agad yung parang estante na yung display ng mga baked goods nila. Ang ganda tingnan nitong toasted yema. Ito yung, kumbaga, wala sa agenda ko na in-order ko. I think bagay ito sa kape kasi na-imagine ko baka medyo crumbly siya. Toasted eh. Amoy butter din. Siguro parang masarap na butter cake to. Ganyan yung itsura niya eh. Tapos may asukal na hindi naman confection, hindi yung powdered na sobrang smooth. Parang granules yung sugar sa ibabaw. Parang toasted mamon. Buttery. Medyo kailangan mo ng kape dito. Kaya siya masarap. Nasa siyang browas. Yun yun. Kung gusto nyo ito, mahilig sa browas. Ang sarap. Yung oras ng punta ko kasi ngayon, merienda talaga. Yun yung nasa utak ko. Magme-merienda ako, masarap. Nangyayari siya. Nangyayari siya ngayon. Masarap na merienda siya. Ito, isa to sa, kumbaga, sikat yung lugar na to dahil dito. Bukod dun sa ensaymada, ito yung mocha cake. Tikman natin. Malambot siya. Sponge cake eh. Parang, ano ba? Yan, no? Mocha, tikman natin. Sa totoo lang hindi ako mahilig sa mocha, pero dahil specialty nila, experience ko. Hindi ito matamis. Kaya ata nagugustuhan ng maraming tao. Masarap siya kainin. Yung kape niya, hindi sobra-sobra. Isa pa, bagay din sa kape. Okay. Yun nga yung strongest point niya. Of course, malambot siya. May right amount ng butter. Pero kung may makakatikim nito, I think yun din ang sasabihin. Parang, uy, okay, hindi matamis. Pero malasa. Na sakto lang yung mocha, hindi yung tapang ng kape. Hindi. Overall, masaya siya kainin kasi yung cake niya, although sobrang lambot, nakakagat ko pa kahit papano. Kumbaga, hindi siya hangin lang. Pag in-order niya siya, isang slice na to, may chance ang mabusog ka. Yun yung gusto kong sabihin na complete siya. Texture, biga at lasa yun. So yun pala yung sikat na mocha cake dito. Yung mocha cake nila, gustong-gusto ko kasi sobrang jiggly yung cake na pag hiniwa mo, isang buo pa siya. Hindi yung kagaya ng ibang cake na pag hiniwa mo, durug-durug ka agad. So parang yun yung perfect cake for me na dapat na buo
can hold its own. May structure siya na kahit i-ano mo siya, ialog-alog, hindi siya matutumbar. At buo yung pagkahiwa, like buo siya. Isang manipis na ganun, buo. Yun yung gusto ko sa cake nila. May mga ganitong cake places din. Kaya ito, very, very, very good sa akin. But yung base talaga dapat eh. Pag hindi maganda yung base ng cake mo, apektado yung buong experience ng pagkain ng cake. Kaya okay na okay to sa akin. Sa totoo lang, hindi ako nagtanong kasi kung paano i-enjoyin yung ensaymada. Ngayon nalaman ko, nagtanong ako, pwede mo pala ipag-grill yung ensaymada na binili mo. Plus 5 pesos lang. Diba? Pero okay din, kasi natikman ko ng, kumbaga yung plump na dalawang klase ensaymada, yung queso de bola, yung cheddar cheese. Tapos, nagulat ako na ako si Mr. Queso de bola. Dito sa Hizons, ako lang yun, napanlasa ko lang. Nagustuhan ko yung cheddar, baka kasi buhay na buhay yung creaminess nung ang dami kasi nung cheddar na nandito. So, yung experience ng alat, tamis at tinapay, na-enjoy ko dun sa cheddar. Kaya nung nagpag-grill na kami, nagtanong din ako, sabi nung nag-recommend, sabi niya ako, gusto ko yung grilled ensaymada version na cheddar. Kaya ito, nung dumating, nagulat ako, kami ni Mrs. Zizon, flat na flat siya, as in, parang, alam niyo yung flying saucer na sandwich nung 80s, parang ganito. Iba siya dun sa yung inilagay lang sa oven toaster. Ito parang hindi in oven toaster, parang, kumbaga, parang smash burger, ginanon, diniinan, ganyan. So, nawala na yung hangin niya sa gitna, pero totally new experience sa atin to. Titikman ko na to. Okay. Dense. Yan ang immediate experience ko. Naging solid siya eh. Lagkit, nandun. Siyempre, ang bida nga. Tama nga. Ang bida dito yung cheddar. Kasi siya yung nagpapaangat ng lahat eh. Ngayon, ibang-ibang experience. Ako, sa totoo lang, I'll be honest, hinahanap ko yung sunog ng oven toaster. Kasi paminsan yung pag nasunog yung keso, still gagawin ko pa rin yun. Ito, bagong experience. Kung ako lang, gusto ko pa rin yung original na ensaymada nila na cheddar. Tapos ito kasi hindi ko na mauubos. Iuwi ko to, ilalagay ko sa oven toaster ngayon to. Sa tingin ko, so tatlong experience yung magagawa ko dun sa ensaymada. Isang ganito, flat. Isang yung original at saka yung oven toaster. Hinuhulaan ko na matik gabom yun, alam nyo na yun. Subukan nyo, pag nakatry kayo ditong ensaymada, kumain kayo dito, mag-uwi kayo. Iyon na nga, fast forward to nag-uwi kami, ikikwento ko na to midway. So ginawa ko na. Inilagay ko yung ensaymadang cheddar cheese sa oven toaster. Inintay kong medyo bumango. Tapos alam ko malutong na to. At ito na nga, alam nyo para sa amin ni Mrs. Dizon, ito yung best way para sa amin para ma-enjoy namin yung ensaymada. Hindi ko alam kung dahil ba mas naluluto pa yung butter nito or dahil ba mas lumalambot siya at nagiging malutong ng kaunti yung mga outer niya, lalo na yung ilalim. Nasunog yung keso. Lahat yun nagdadagdag ng sarap para sa amin. Kami lang yun. Ang conclusion namin, pareho kami. Gusto namin yung ensaymada ng Hizons. Isa kami sa bagong customer nila, pero marami na kasing pumupunta dito kahit mga artista dati pa. Kilalang Hizon. Okay, sino ba yung mga madalas na kumakain dito? Mostly mga Artist. celebrity, Oo. mga basketball player, ganun? mga politician. Wow. Okay. Ito yung pinakaano ng mga sikat Puntahan na politician, nila. puntahan, Okay. yung coffee shop. Coffee shop no? Oo. And then yung pinaka-bestseller namin yung mocha cake. Mocha cake. Ensaymada. Ensaymada. Lahat
bestseller na ngayon. At saka yung nirekomenda mo sa aming pork chop. Grilled pork chop, oxtang. Ayun, paborito daw ni Tito Dolphy. Oxtang. Oo. Thank you, thank you. Oo. Saya, sarap. Oo. Alam mo, anong naalala ko dito sa lugar na to? Sobrang nostalgic yung feeling na nung bata ka pa, na papasyal ka ng magulang mo, kakain kayo ng merienda. For me, parang ang dating nito, parang old merienda place na nasa amin, kagaya ng Merco, kagaya ng Cecil's. Tama. Nakakain na ako dun sa dalawa na yun. Sa Davao, yun yung mga classic. Tikman ko na tong grilled pork chop. Ang ganda nung yung presentation niya, para kang kakain din ng steak eh. Merong apple sauce, sweet yam. Tikman natin. Medyo may presyo siya pero pang 2 tao naman. Gusto ko lang ma-experience. Alam niyo bakit? Kasi ito doon yung bestseller talaga dito, yung grilled pork chop. Yung presyo makikita nyo, pang 2 tao, 2 piraso kasi. So, tikman natin. Ang sarap nga. Bagay yung apple sauce. May tamis, tsaka yung nasa apple. Ang sarap ng lasa ng ihaw din. Masarap to. May daan na naman. Kamoting yan. Ano siya eh? Niluto siya ng ano eh. Tingnan natin kung may asukal Sa sweet yam eh. Natin oo nga. Ang sarap na to. Matamis pero masarap. Bagay sa pork chop. Bagay siya So yung apple sauce, pork chop, sweet yam, pork chop. Pero mag-isa. Solid din. Pangkanin na pangkanin din. Ang sarap ng mga sunog niya. Yung nasa usok niya. Ang sarap niya to. Sobra. Pag special, feeling mo special. Kasi di mo man to siguro makakain araw-araw. Medyo may pressure. Pero masarap yung lasa nito. Palibre ka sa mami mo, sa daddy mo, sa girlfriend mo. Yan. Kahit kanino, basta palibre ka. Tapos pag sumeldo ka na, kumain ka dito. Tutuwa ka. Sarap tong grilled pork chop. Itong chow mein, hindi ko to pinaplano orderin pero sinabi sikat din daw. Buti na lang in-order ko kasi pag tinignan niyo yung noodles niya, ito yung gusto ko kasi yung fine na egg noodles. Ako sasarapan ako sa lasa niya. Kesa dun sa white na parang ano lang yung rice, ordinary rice noodles. Ito, good for sharing din. Tikman natin Ay, hinati ko yung noodles. Kasalanan ba yun? Sorry. Sarap. Hindi naman siya yung super, ano ba yung kwento ko? Masarap siya, pero hindi siya ibang-iba. Bakit siya masarap? Ang lalaki ng sahog. Maganda yung noodles. Maganda yung luto. Tingnan natin kung may wok hay. Wok hay, wala siyang lasa nung Chinese wok. Pero masarap yung noodles niya. Pang merienda, halimbawa, kumain kayo ng mga bread niya. Ito yung perfect pairing for that. Na hindi heavy yung meal mo. Pang 3, pang 4, pwede nyo i-share to. Ito na, sa akin, sa natikman ko today, buti na lang, umorder ako nung pork chop. Sinilip ko yung laman ng wallet ko. Sabi ko, kaya kong bayaran. Kasi, cash only dito. Tandaan nyo yun. Bawal ng credit card, bawal ng GCash. Hindi na kayo ng pera pagpunta dito. Marami namang withdrawan, pero natutuwa ako na nag-cash yung budget ko para mabili ko yung pork chop kasi ang sarap. Tapos, pag I think kasha pa, mag-uuwi pa siguro ako ng ensimadang cheddar. Or kung ano yung makita ko palabas, kung ano yung hanggang 5 p.m. lang to bukas. So, tandaan niyo yung mga notes, yung mental note, parking, pagalingan, meron din ako nakita dyan. May nakita si Mrs. Dizon na parking space available pagpasok namin. Park, kalye. So, galingan nyo na lang pag pupunta kayo dito. I-experiencing nyo to kakaiba. Para ngayon sabi ni Mrs. Dizon, yung kinakainan namin sa Davao, tama siya, ganito Kasi downtown feels, retro, luma, pati yung mga classic
cakes din yun sa Davao eh. Classic cakes din doon eh. So, ganun din dito. Pastries and merienda. Pero, nasa sa panlasan ko to Kung sana magustuhan nyo, kung titikman nyo, kwento nyo sa akin kung ano yung experience nyo. Yun, gaboom!